Basta personal, huwag. Kaya ko ito nababanggit kasi ngayon parang ibang-iba na ho kasi ngayon ang sitwasyon eh. Ibang-iba na po ang ginagawa ngayon ng ibang mga tao. Hindi ko alam kung yan ang epekto ng kalayaan pa ba yan? Demokrasya sinasabi? Or yung iba ay dala na ng kayabangan, dala na ng akala niya sikat siya, kasikatan. Alam niyo yung kasikatan, pera at kapangyarihan. Pag inyong sinabayan yan, aabuso yan. Kaya dapat kung may pera kayo, relax lang kayo. Kung may impluensya kayo, dapat relax lang kayo. Pag yung inyong impluensya at pera, nagpadala kayo dyan, yayabang kayo, aabuso kayo, mamimersonal kayo. Kasi ang piling nyo, nasa inyong lahat. Kaya mong gumastos, kaya mong gawin ang lahat dahil may impluensya ka at may pera ka. Yan ang magpapahamak sa inyo. Lalo na kung ang batikos nyo at personal laban sa Pangulo. Kasi ang Pangulo, sa ayaw at sa gusto nyo, Pangulo yan, Presidente yan. Sa ayaw at sa gusto nyo, siya ang Pangulo. Siya yung huhubog, siya yung magiging gabay natin sa ating magandang buhay at kinabukasan ng bansa. Pero pag pinersonal mo yan, walang makikinabang. Magiging kasiraan yan doon sa mga nanimersonal. Diba? Kaya ako nababanggit ito. Mamaya pag-usapan yung Ninoy Day. Ano, ha? Kaya ako nababanggit ito. Kasi dapat lumamig na yung issue nung pagbanat ng isang political blogger na si Christian Esguerra. Dapat maglaylo yan. Okay? Dapat sa kanya magsimula ang pagpapatigil o paglamig ng issue. Hindi po kabaliktaran na nangyari. Siya pa yung nagpapainit. Talagang yung pride niya kakaiba. Sabi ko nga, may halong yabang na. Siguro ang feeling niya, may pera siya. Feeling niya, journalist siya. Ang feeling niya, marami siyang followers. Ang feeling niya, mas matalino siya. Mali po yun. Yan ang sinasabi ko, kapag ang kapangyarihan at pera, sinandalan mo, yan ang magpapabagsak sa'yo. Diba? Sa kahit kaninong tao, hindi lang si Esguerra, si Mr. Esguerra. Kaya lang nagiging sample natin yan. Kasi matapos niyang sabihin at personally ng Pangulo, kasi yung sinabi niyang tanga ang Pangulo, involved siguro ang Pangulo sa korupsyon. Tapos wala ka namang ebidensya. Kung sinabi mo na involved ang Pangulo sa grabbing corruption, maglabas ka ng ebidensya. Kung wala, paninira lang yan. Ngayon, kung sinabing pantanga, personal yun. Yun ang epekto na ang paniniwala ay sikat, may impluensya o may pera. Yun ang magpapahamak. Problema ko, sa halip na magpakumbaba, sa halip na mag-sorry, hindi naman nakakamatay ang mag-sorry. Hindi naman nakakamatay ang magpakumbaba. Pero ayaw niyang gawin. Mataas pa siya ngayon. Pati yung mga ibang political blogger at tumatalakay dito, inakusahan naman niya ng mali. Bakit mali? Kasi sinabi niya meron daw pag-ataking ginagawa sa kanya. Napapagkaisahan daw siya ng mga political blogger, ng mga pro-administration blogger, or sumusuporta kay Pangulong Marcos. Para bang pinag-usapan, parang gusto niya palabasin, may nag-utos, may nagkukumand, pinagkaisahan, banatan siya. Mali yun. Kasi wala namang gano'n. Ako, tumatalakay ako ng tungkol dito sa kanyang ginawa. Wala naman nag-utos sa akin. At kung pag may nag-utos sa akin, lalo kung hindi ka tatalakayin. Kasi ayaw ko na inuutosan ako sa ganyan. Ang tumatalakay sa isyong ito ay kalayaan nila sa paghahayag ng pagsasabi ng tama o mali. Mali dyan si Christian Esguerra. At saka inililihis lang. Parang may nag-forward na naman sa akin. Ako kasi nanonood dyan eh. May nag-forward na naman sa akin kanina na parang inililihis na niya. Pinalalaki niya ang issue para nagpapaawa na siya. Para ang feeling niya, underdog na siya, nagpapaawa na siya. Kailangan tulungan siya dahil binububog siya. Ayun yung hindi yun ang issue. Ang issue dyan, may pagkakamali ka. Below the belt ang ginawa niya, ang sinabi niya. So yung mga tumatalakay ng mga ibang political blogger at tinatalakay ng Malacanang yung kanyang sinabi, karapatan lang yun, pero walang nag-utos doon. At yung sinasabi naman nila na posible daw nakikinabang dito, DDS, hindi po. Wala tayong pakinabang sa DDS tungkol sa ganitong issue. Kasi gawain nila yan eh. So okay lang yan. Hindi na mababago. Ganun ang kanilang pagkatao eh. Higit pa sa matindi ang kanilang personal na batikos kay Presidente. Yun na yung identity nila. Bakit natin sasamahan sila? Hindi naman dadami sila dahil gano'n sila eh. Ang anumang na may personal sa Presidente o kapwa natin, hindi yan dadami ng followers. Hindi yan dadami ng grupo. Paliit ng paliit yan. Kaya kung sinasabi nila makikinabang ang DDS dito sa nangyayari ito between Christian Esguerra
at saka ng mga supporters ng administration, voluntary. Kasi ako katulad ko, voluntary lang ako tumutulong sa gobyerno. Wala akong business sa gobyerno. Hindi ako konektado sa gobyerno. Wala akong posisyon kahit ano. Voluntary ko lang ginagawa ito from day one. Karapatan ko yun. Pero, hindi ko talaga matatanggap na ang isang presidenteng tinutulungan ko from day one na voluntary, isasabihin mo tanga. Talagang hindi matatanggap yun. Kaya ang issue dito yung akusasyon na tanga ang Pangulo at saka involved daw ang Pangulo sa corruption. Yan ang sinasabi ni Christian. Ngayon, binabago na niya. Pinapalabas niya siya pinagtutulungan, pinapalabas niyang mayroong grupong umaatake sa kanya na para bang organized, para bang may nag-utos. Tapos minamalit pa niya yung mga ibang political vlogger. Kayabangan talaga yun. Kaya yung pamimersonal niya sa presidente, lumaki ng lumaki. Kaya maging aral po ito sa ating lahat. Hindi tama yan ganyan. Ang pagpapakulitiko, pagpapakumbaba at pagsusori, hindi yan kababaan. Hindi yan kasiraan. Katunayan, diyan mo mapapatunayan professional ka pag umamin ka ng pagkakamali. Pag nag-sorry ka, tumamin ng pagkakamali, mas hahangaan ka ng tao. Mas maniniwala ang tao. Okay? Pero pag inilihis mo yung istorya, pinalabas mo underdog ka, pinalabas mo under attack ka, at pinalabas mo na pinagkakaisahan ka, maling-mali yan. Kayabangan yan. Pride yan na wala sa lugar. Yan ang pride ng mga taong makasarili. Ikaw ang nag-umpisa di ba? Pag inumpisahan mo at nakita mong mali, aminin mo mali at mag-sorry ka. Walang mawawala. Ire-respeto ka pa dahil umaamin ka ng pagkakamali. Pero yung panindigan mo ang pagkakamali, tapos gumawa ka pa ng panibagong pagkakamali, tapos banatan mo pa yung nagko-correct sa'yo, banatan mo pa yung tumatalakay at nagmamalasakit sa Pangulo. Totally unprofessional, unethical as broadcast journalist or political blogger. Yun ang aking perception at opinion dyan. Kasi ako gano'n din po, mamamahayag din po ako. Broadcaster din po ako ng matagal na panahon. Kaya alam ko yung mga limitasyon. Wala namang taong hindi nagkamali. Pero walang lalabaging batas na tanggapin ang pagkakamali at mag-sorry sa pagkakamali. Di ba? Lahat naman tayo nag-aral, pinag-aralan naman natin. Wala namang eskwelahan at wala naman tayo, hindi naman tinuturo sa lahat ng eskwelahan. Ano mang course ang kinuha nyo na sabihin mong tanga ang presidente. Wala. O sabihin mong isang tao yung tanga. Pwedeng naiiba yung paniniwala mo kaysa presidente. Pwedeng ibang paniniwala mo kaysa ibang tao, pero hindi pwedeng sabihin tanga. Lalo na kung sa Pangulo. Dahil pag ang Pangulo sinabi mong ganon, normal lang na mag-react ang tao. Normal lang na ang mga nagmamalasakit sa gobyerno, nagmamalasakit sa Pangulo ay mag-react. Karapatan nila yun. Di ba? At saka ang pagbatikos, may mga limitasyon din yan. At na-issue lang. At may ebidensya. Pagka perception lang, sa pantaha lang, o sa palagay mo lang, gano'n, tapos babanat ka na. Mali yan. Hindi naman tinuturo yan, Christian, sa journalism, di ba? Tinuturo ba sa journalism sa mga estudyante na kahit sa pantaha lang, bumanat ka na ng personal? O kahit na nagduda ka lang, ididiin mo na kurap. O may kaunti mang pagkakamali, sa tingin mo yung mali, sasabihin mo tanga. Hindi tinuturo sa eskwelahan yan. Walang professor na magtuturo ng ganun. Di ba? Kaya, yan po yan. So, maging warning sa lahat. Basta personal na bagay, personal na banat sa Pangulo o kahit kanino, walang makikinabang yan. Yan ay kasiraan ng nagsabi at gumagawa nito. Walang sektor na matutuwa sa ganyan. Kung meron na sektor na natuwa dyan, siguro sila yung ganon. Mababaw yun. Kumbaga hindi yan tamang business. Hindi yan tamang argumento. Argumento lang yan ng mga mayayabang. Argumento lang yan ng mga kung ano man gusto nilang palabasin. Papansin, pabida. Pero hindi ka magiging bida. Dahil yan ay mababang level. Yan ay hindi argumento. Yan ay paninira. Yan ay paratang sa sarili mong imagination, sa sarili mong sapantaha,
sa sarili mong konklusyon, pero walang pakinabang ang mamamayan dyan. Yan ay sarili lang. Di ba? Yan po yun. So, aral sa lahat. Kayong mga kabataang nanonood, nakikinig, mga magulang at kababayan natin sa buong mundo, anumang level o antas ng ating pamumuhay, lagi kong sinasabi ito nung araw pa. Kung anong meron sa iyo, yun lang yun. Huwag mong payagan, masapawang ka kung anong meron ka. Kung marami kang pera, may impluensya ka, lahat meron ka, hayaan mong yun nasa ilalim ng paa mo. Kasi pag inilagay mo yung lahat ng meron sa iyo sa ulo mo, lalampas yan sa ulo. Magiging abusado ka at mapapahamak ka. Dahil ang piling mo, lahat pwede dahil meron ka. Yan ang delikado. Pero kung anumang meron sa iyo sa pagkatao mo, matalino ka, may impluensya ka, mapera ka, marami kang kaibigan, pero ihiyaan mo lang sa babayan. Huwag mo ilagay sa ulo, lalagpas yan, delikado, inuulit natin. Tapos magdadrama, magpapaawa, kunwari biktima, kalokohan nyo. Yung mag-sorry at umami ng pagkakamali, yan ang the best. Yan ang tunay na lalaki. Yan ang tunay na tao. Umaamin ng pagkakamali. Pero yung panindigan pa, ipagyabang pa, manlait pa, pamersonal, lalo ituloy ang pamimersonal, lalo na sa mga gumagawa ng paliwanag at explanation sa ganyang bagay, ay abuso na yan. Lahat tayo entitled sa opinion. Lahat tayo may karapatang magkaroon ng pagkakataon na gumawa ng wake-up call o criticism sa gobyerno, basta issue lang at may resibo. Wala namang gobyerno 100% tama ang ginawa. Wala namang taong 100% perfecto, tandaan niyo yan. Di ba? Dahil actually ang nasa gobyerno talagang mahirap ang sitwasyon. Kasi may batas na sinusunod. Lahat ng batas, pag pinatupad mo, merong makikinabang, merong tatamaan. Pero hindi ibig sabihin tinamaan ka, mali yung gobyerno. Hindi naman sinabing nakinabang ka doon sa batas, tama yung gobyerno. Hindi, yun yung batas eh. Halimbawa, nagnakaw ka ng kapitbahay mo. Nagreklamo yung kapitbahay mo. Yung gobyerno, imbestigahan ka, huhulihin ka, ikukulong ka. Dahil yun ay nasa batas. Kasalanan naman ng gobyerno yun? Hindi. Yun ay obligasyon ng gobyerno ipatupad ang batas para mabigyan ng katarungan yung kapitbahay mo pinagnakawan. At ikaw naman nagnakaw para mabigyan ng kaparusahan under the law. Kaya yung kapitbahay, yung nawala, yung nanakawan, natuwa yun sa gobyerno dahil pinatupad yung batas. Yung magnanakaw na tinamaan ng batas, nagalit sa gobyerno kasi kinasuhan siya. Yan ang sinasabi ko. Pag nasa gobyerno ka, normal lang na may matuwa, may magalit. Pero kung inyong babanatan, bibigyan ng opinion, huwag personal. Okay lang yung wake-up call, constructive criticism dating, pagpuna sa inyong paniniwala, basta may ebidensya, no problem. Parte ng demokrasya at kalayaan yan. Hindi pinag-uusapang na personal ka, sinabi mong tangang Pangulo, tapos binalikan ka at binatikos ka na kanyang mga taga-suporta. Sasabihin mo, pinagbabawalan na. Na-criticize ang gobyerno. Bawal ng talakayin, banata ng presidente. Mali yun, paglilihis yun. Yan ang baluktot na katwiran. Yan ang panlilinlang at paglilihis ng tunay na isyu. Walang nagbabawal na talakayin mo kung anong ginagawa ng gobyerno. Walang nagbabawal na maging kritiko kayo o bumabanat kayo sa gobyerno basta may ebidensya. Wala rin nagbabawal sa inyong interpretation at opinion. Nasa inyo yun. Pero ang opinion, interpretation at lahat natin ginagawa, may kaakibat yan na pananagutan. Yun po yun. Kaya kitang-kita mo yung paglilihis. Bawal na daw banata ng Pangulo. Sino may sabi sa'yo? Christian Esguerra. Walang nagsasabi sa'yo ng gano'n. Walang batas nagsasabing bawal banata ng presidente. Part ng demokrasya yan. Kung may nakikita ka, sabihin mo, pero dapat na ebidensya. Pero yung personalin, ibang issue yan. Meron kang accountability. Meron kang pananagutan kapag pinersonal mo yan. Kung wala kang pananagutan sa iyong tao, doon sa taong sinabi mong tanga, lalo na ang Pangulo, pero meron kang pananagutan sa mga taga-suporta niya at naniniwala sa tamang pamamaraan ng paghahayag. Yun po yun. Abuso, kailanman, mali. Kung may ebidensya, okay lang yan. Ako rin.
Ako, kung yung napapansin, madalas din ako or paminsan-minsan meron din akong wake-up call, criticism sa gobyerno, kay Pangulo at kahit kanino. Pero may basihan, pero hindi ko pinipersonal. Kasi ang criticism, basta constructive, makakatulong, nakakatulong. Papasalamatan pa yan dahil nalalaman nila kung tama o mali yung kailang ginawa. Pero pag pinersonal mo, totally mali. Totally. Walang pakinabang diyan. Kasi personal. Tapos pagka ang mga tao ay nag-react dahil sa pagpersonal, sa halip na magpakumbaba, iba pa yung gagawin, iba pa yung sagot. Yan ang prinsipyong walang kakwenta-kwenta. Yung mga ayaw magpakumbaba, ayaw mag-sorry, tapos paawa pa. Ako, marami rin ako sinasabi sa gobyerno. Pero issue, katulad nung araw, in-expose ko yung kaya umalis ako sa channel ko, yung mga katiwalian doon. Totoo. Okay naman ang ginawa ng Malacanang, inamin. Inamin nilang may problema talaga. Inamin din nilang walang pera. Wala tayong magagawa. Wala palang pera, kaya hindi nilang gagawa. Pero may pera, hindi lang nilang ginawa. O yan yung totoo. Di ba? Marami ako sinasabi sa gobyerno. Alam mo ba, may cabinet secretary, medyo supply. Katulad nung kay Department of Health, na nagbiyahe sa Europe, napakarami nila, puro business class. Nagpasarap lang sa buhay doon. O, totoo. Ano nangyari? Natanggal. Di ba? Tinanggal na. Si Rebosa. Isa sa mga issue yun. Hindi lang yung isong may sakit. Di ba? Marami. Basta kahit sino sa gobyerno, basta issue, okay na. Walang nagbabawal. Walang batas na nagbabawal. Bawal talakayin ng gobyerno. Bawal i-wake up call. Bawal i-criticize ang gobyerno. Walang ganun. Part ng demokrasya yan. Basta may ebidensya at totoo. Ulitin ko ulit. Pag personal, wala yan. Totally. Walang silbi ang pamimersonal. Kasi pag na-personal ka, wala nang argumento. Di ba? Wala kang alam, kundi personal lang. Ayan. Okay? As of this moment po ay nasa 700,000 subscribers pa rin etong si Christian Esguera. At ang nawala po sa kanya ay nasa 15,000 subscribers na. Malaking dagok sa kanya yan dahil unang-una yung 15,000 na mga manonood, active subscribers na sana'y dagdag sa kanyang viewers, sa mga views ng kanyang video o ng kanyang live ay lumayas po at hindi na nga po siya pinapanood. Ngayon, yun ang nakapagpabagsak kay Christian Esguera, yung pamimersonal niya kay PBBM. Kasi alam niyo po, ang pinaglalaban nitong si Christian Esguera at itong si vlogcaster Armandine ay ito daw pong free speech. Alam niyo po, walang problema doon sa free speech Kasi lahat naman tayo may karapatan sa free speech, press freedom, o freedom of speech. Lahat tayo, meron tayong pakialam diyan. Pero lahat yan ay may hangganan, di ba? Hindi naman yan absolute o obsolete na ang freedom of speech kahit pamimersonal pwede mo nang gawin. At katulad nitong si Christian Esguera na nagbitaw ng salita sa ating Pangulong Bongbong Marcos na wala pong kahit isa man lang katibayan. Ano yun? O, katulad nun, sinabihan niya si PBBM na ang lolo daw at ang tatay daw ni Sandro Marcos ginahasa ang kaban ng bayan, 'di ba? Ganong mga words. So, ito pong si Christian Esguera ay wala pong ibinigay na facts. Ayun, yung kanyang slogan na facts first ay sinira po niya sa ngalan po ng kanyang frustrations, galit, inis, buwiset sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At siya po ay talagang anti-Marcos po siya. Hindi po siya neutral, hindi rin po siya masasabi na nakagitna lang. Hindi po, talagang siya po ay anti-Marcos at malaki po ang kanyang ngit-ngit sa ating Pangulong Bongbong Marcos dahil kahit nga po si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay kanya pong pinagsasalitaan ng hindi maganda,
kahit po matagal naman na itong, namayapa, buwisit na buwisit pa rin ang isang, Christian Esguerra. Yung pagsasabi niya na si PBBM ay winaldas ang pera ng bayan o ninakaw ang pera ng bayan nang wala pong, kahit isang patunay, yun po ang, nagpabagsak dito kay Christian Esguerra. Yung, free speech na yan, pwede mo talagang kondenahin. Wala naman talagang nagbabawal na kondenahin ng pangulo, eh. Ang, hindi lang maganda talaga ay yung mga bintang na katulad ng ginagawa ng mga DDS, si BBM bangag, si BBM ay magnanakaw sa kaban ng bayan, which is yun na din ang ginagamit nitong si Christian Esguerra. Oo nga, at hindi niya tinatawag na bangag si PBBM, mahinahon siya magsalita, pero nakikita natin yung kanyang, gigil, sa ano po, sa kumbaga parang, frustrations niya nakikita natin at, nabubwisit siya sa mga ano, mga siguro baka may mga yung mga magagandang nagagawa ni PBBM kinabubwisitan niya, yung mga, maayos na proyekto ni PBBM, kinabubwisitan niya dahil nga po kahit na ano pang paninira niya kay PBBM, hindi po niya kayang mapabagsak si PBBM. Kaya yung pamemersonal na po ang, napuntahan nitong si Christian Esguerra. So yung free speech ni Christian Esguerra ay, nagtapos na po o kumbaga, lumagpas na siya doon sa border, ng, free speech nung kanyang sinabi na si PBBM ay ginahasa ang kaban ng bayan. So, lamang po maraming salamat sa video na ito ni Sir Mike Abe, suportahan po ninyo MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Tandaan ninyo si Sir Mike Abe, walang fake news kay Mike Abe. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, Momo, chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.